Kamusta po kayo, mga minamahal naming taga-subaybay? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan, nasaan man kayo ngayon. Muli, ako ang inyong tagapagkwento. Handang samahan kayo sa isang panibagong paglalakbay ng puso na tiyak na yayanig sa inyong damdamin. Handa na ba kayong tumawa, umiyak, at muling maniwala? Sabi nila, ang pinakamasakit na saksak ay hindi nanggagaling sa kamay ng kaaway, kundi sa palad ng taong niyakap mo ng mahigpit. Paano kung ang kamay na nagpupunas ng iyong luha ay siya ring kamay na magtutulak sa iyo sa bangin? Sa mundong puno ng maskara, paano mo malalaman kung sino ang totoo? Napakalamig ng hangin sa gitna ng dagat ng gabing iyon, ngunit para kay Hiraya, ito na yata ang pinakainit at pinakamasayang gabi ng kanyang buhay. Nakatayo siya sa dulo ng isang pribadong yate. Suot ang kanyang puting bestida na sumasayaw sa ihip ng hangin. Ang buwan ay nakangiti sa kanya. Tila nakikiisa sa pagdiriwang ng kanilang ikatlong anibersaryo ng kasal ni Dahas. Huminga ng malalim si Hiraya. Ramdam na ramdam niya ang payapang hampas ng alon. Napahawak siya sa kanyang tiyan. May munting buhay na nagsisimula nang tumibok doon, ang pinakamagandang regalo na ibibigay niya sa kanyang asawa ngayong gabi. Wala nang mahihiling pa si Hiraya. Mayroon siyang amang mapagmahal kahit na may sakit, mayaman at marangyang buhay sa Hacienda Balaraw. At higit sa lahat, mayroon siyang Dahas, ang lalaking nangako, na mamahalin siya hanggang sa huling hininga. Naramdaman niya ang mainit na yakap mula sa likuran. Ang pamilyar na amoy ng pabango ni Dahas ay nagbigay ng kapanatagan sa kanyang puso. Masaya ka ba, mahal ko? Bulong ni Dahas sa kanyang tainga. Ang boses nito ay malambing, puno ng pag-aaruga. Humarap si Hiraya at tinitigan ang mga mata ng asawa. Sobra, Dahas. Sobra pa sa inaakala mo. Lalo na't may sasabihin ako sa'yo. Ngumiti si Dahas. Ngunit sa ilalim ng liwanag ng buwan, may dumaang anino sa kanyang mga mata na hindi napansin ni Hiraya. Ano yon? Kinuha ni Hiraya ang kamay ni Dahas at ipinatong yon sa kanyang tiyan. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata dahil sa tuwa. Magiging ama ka na, Dahas. Buntis ako. Inasahan ni Hiraya na tatalon sa tuwa ang asawa o kaya'y bubuhatin siya nito sa sobrang galak. Pero nanatiling tahimik si Dahas. Ang kanyang mga daliri ay nanigas sa tiyan ni Hiraya. Ang nangiti sa kanyang mga labi ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng isang blangkong ekspresyon na nagpatindig ng balahibo ni Hiraya. Buntis, bumungka? Ulit ni Dahas. Ang tono niya ay hindi masaya. Ito ay malamig. Tila ba narinig niya ang isang masamang balita? Oo, Dahas. Bakit? Bakit parang hindi ka masaya? Tanong ni Hiraya, unti-unting kinakabahan. Bago pa makasagot si Dahas, narinig ni Hiraya ang takong ng sapatos na papalapit sa kanila. Mula sa dilim, lumabas ang kanyang best friend, si Lilo. Hawak nito ang 2 baso ng champagne, nakasuot ng pulang gown na agaw pansin. Congrats, best friend sa na. Sabi ni Lilo. Pero ang kanyang boses ay puno ng lason. Wala ang init na nakasanayan ni Hiraya. Iniabot ni Lilo ang baso kay Dahas at tumabi ito. Hindi kay Hiraya, kundi kay Dahas. Nagtaka si Hiraya. Lilo, akala ko ba masama ang pakiramdam mo kaya nasa cabin ka lang? Narinig mo ba? Magkaka-baby na kami. Humalakhak si Lilo, isang tawang nakakapanindig balahibo. Tiningnan niya si Hiraya mula ulo hanggang paa na parang isang basahan. Oh, Hiraya, napaka-ingenuous mo talaga. Sa tingin mo ba, kailangan pa ni Dahas ng isa pang pabigat? Anong ibig mong sabihin? Umatras si Hiraya. Tumingin siya kay Dahas, naghahanap ng kakampi. Dahas, anong sinasabi ni Lilo? Sawayin mo siya. Pero sa halip na ipagtanggol siya, humakbang palapit si Dahas kay Lilo at inakbayan ito sa bewang. Mahigpit, posesibo,
Parang binuhusan ng nagyayelong tubig si Hiraya. Ang mundo niya ay biglang umikot. Ang asawa niya at ang best friend niya. Matagal na kaming naghihintay na mawala ka, Hiraya. Malamig na sabi ni Dahas. Wala na ang malambing na asawa. Ang nasa harap niya ngayon ay isang estranghero na may matang puno ng puot. Ang tagal mamatay ng tatay mong inutil. At ngayon, dadagdagan mo pa ng isang bata? Hindi ko na kayang mag-pretend na mahal kita. Dahas, huwag kang magbiro ng ganyan. Nanginginig na, sabi ni Hiraya. Ang luha niya ay nagsimulang pumatak. Mahal-mahal mo ako. Nangako ka sa altar. Pera lang ang habol ko sa iyo, Hiraya. Ang Hacienda Balaraw. At si Lilo. Tumingin si Dahas kay Lilo nang may pagnanasa. Siya ang babaeng kaya akong paligayahin. Hindi ikaw na napaka-boring. Tama na ang drama, sabi ni Lilo. Sabay tapon ng hawak niyang baso sa dagat. Tapusin na natin to, Dahas. Naiinip na ako. Lumapit sila kay Hiraya. Paatras ng paatras si Hiraya hanggang sa maramdaman niya ang malamig na bakal ng railings sa kanyang likuran. Wala na siyang matatakbuhan. Nasa gitna sila ng laot. Walang makakarinig sa kanya. Wag. Parang awa niyo na. Kahit hindi na para sa akin. Para sa anak natin, Dahas! Pagmamakaawa ni Hiraya, hawak ang kanyang tiyan. Lumuhod siya sa harap ng asawa, kumakapit sa binti nito. Tinadyakan siya ni Dahas. Napahiga si Hiraya sa sahig ng yate, humahagulgol sa sakit at takot. Wala akong anak sa'yo, mariing sabi ni Dahas. Hinila niya si Hiraya patayo at isinandal sa railings. Tumulong si Lilo. Hinawakan nito ang mga kamay ni Hiraya. Sorry, best friend, pero sa kwentong ito, hindi ikaw ang bida. Ikaw ang sagabal. Sa isang iglap, sabay silang tumulak. Wala! Sigaw ni Hiraya habang ang kanyang katawan ay lumilipad sa ere. Ang huling naramdaman niya ay ang paghampas ng kanyang likod sa matigas na tubig. Napakalakas, napakasakit. Ang alat ng dagat ay pumasok sa kanyang ilong at bibig. Pilit siyang lumangoy pa itaas, pero ang bigat ng kanyang bestida ay humihila sa kanya pababa. Ang lamig ay tumagos hanggang sa kanyang buto. Sa huling pagkakataon, bago tuluyang lamunin ng dilim ang kanyang paningin, tumingala siya. Mula sa ilalim ng tubig, nakita niya ang anino ng yate sa liwanag ng buwan. At doon, sa railings kung saan siya nahulog, nakita niya ang dalawang anino. Si Dahas at si Lilo, magkayakap, naghahalikan. Ang puso ni Hiraya ay nadurog ng mas pinuo pa kaysa sa kanyang katawan. Hindi ang dagat ang papatay sa kanya, hindi ang pagkalunod, kundi ang imahe ng pagtataksil na yon. Unti-unting naubos ang hangin sa kanyang dibdib. Pumikit si Hiraya at ang huling dasal niya ay hindi para sa kanyang kaligtasan, kundi isang sumpa. Kung mabubuhay man ako, isinusumpa ko. Babawiin ko ang lahat. At pagkatapos, ay wala na kundi kadiliman. Mabigat ang hampas ng alon sa dalampasigan ng Isla Calinaw. Katatapos lang ng bagyo, at ang buong paligid ay amoy asin at lumang kahoy. Sa gitna ng mga nagkalat na debris at damong dagat, isang lalaki ang mabilis na tumatakbo. Bawat hakbang ni Kislap ay puno ng takot at pag-asa. Kanina pa siya naghahanap. 3 araw na mula nang mabalitaan niya ang aksidente sa yate ng mga Jimenez. Hindi siya naniwala. Kilala niya si Hiraya. Hindi ito basta-basta mahuhulog at mas lalong hindi niya pinagkakatiwalaan ang asawa nitong si Dahas. Hiraya. Sigaw ni Kislap. Halos mapaos na ang kanyang boses sa lakas ng hangin. Sa di kalayuan, may nakita siyang puting tela na nakasabit sa isang batuhan. Nanlaki ang mga mata ni Kislap. Binilisan niya ang takbo, halos madapa sa buhanginan. Paglapit niya, halos tumigil ang mundo ni Kislap. Doon, nakahandusay ang isang babae. Puno ng galos ang braso at binti.
Ang dati niyang makinis na mukha ay may malalim na hiwa sa pisngi mula sa matatalim na corals. Putla siya. Sobrang putla na parang wala ng dugo. Hiraya! Bulong ni Kislap. Nanginginig ang mga kamay habang dahan-dahang hinawakan ang leeg nito. May pulso. Mahina, pero meron. Mabilis pa sa kidlat, binuhat ni Kislap ang walang malay na katawan ni Hiraya. Ramdam niya ang lamig ng balat nito na tumatagos sa kanyang dibdib. Tumakbo siya pabalik sa kanyang maliit na kubo, habang sa isip niya ay nagdarasal sa lahat ng santo na huwag mo nang kunin ang babaeng lihim niyang minahal noon pa man. Lumipas ang ilang araw ng lagnat at deliryo. Sa loob ng maliit na kwarto, binantayan ni Kislap si Hiraya. Pinunasan niya ang pawis nito, pinalitan ng benda, at binantayan ang bawat paghinga. Isang hapon, habang papalubog ang araw, dahan-dahang iminulat ni Hiraya ang kanyang mga mata. Malabo pa ang paningin niya, pero naaninag niya ang mukha ni Kislap. Kislap! Garalgal ang boses niya. Tila may bubog sa kanyang lalamunan. Hiraya! Ligtas ka na! Nandito ako! Sagot ni Kislap. Hawak ang kamay nito ng mahigpit. Pero sa halip ng ngumiti, biglang nanlaki ang mga mata ni Hiraya. Bigla niyang naalala ang lahat. Ang yate, ang dagat, ang tawa ni Lilo, ang tulak ni Dahas, at ang sanggol. Mabilis na napahawak si Hiraya sa kanyang tiyan. Dati, matambok yon at matigas. Ngayon, malambot at wala na. Tumingin siya kay Kislap. Nagmamakaawa ang mga mata. Kislap! Ang baby ko? Ang anak ko. Yumuko si Kislap. Hindi niya kayang tignan si Hiraya. Ang katahimikan sa kwarto ay mas masakit pa sa anumang sigaw. Patawarin mo ako, Hiraya. Mahinang sabi ni Kislap. Basag ang boses. Masyadong malakas ang pagbagsak mo. Hindi kinaya ng bata. Isang nakakabinging sigaw ang kumawala sa bibig ni Hiraya. Hindi! Hindi! Anak ko! Ibalik ko niyo ang anak ko! Nagwala siya sa kama. Sinubukan niyang bumangon kahit nangihina. Gusto niyang sugurin ang dagat. Gusto niyang hanapin ang nawalang buhay. Niyakap siya ni Kislap ng mahigpit para pigilan siya sa pananakit sa sarili. Bitawan mo ako! Patay na sila! Pinatay nila ang anak ko! Hagulgol ni Hiraya. Ang kanyang iyak ay parang hayop na nasugatan, puno ng puot at sakit na walang kapantay. Sa gabing iyon, namatay ang dating Hiraya, ang babaeng masiyahin, mapagmahal, at puno ng pangarap, ay sumama sa pagkawala ng kanyang anak. Ang natira ay isang katawang walang laman. Isang buwan siyang tulala. Nakaupo lang sa may bintana, tinititigan ang dagat na kumuha ng lahat sa kanya. Ang kanyang muka ay may peklat na, isang mahabang linya mula sa kilay pababa sa pisngi, tanda ng kanyang pagbagsak. Isang gabi, lumapit si Kislap, dala ang isang plato ng pagkain. Kailangan mong kumain, Hiraya, kung gusto mong mabuhay. Tumingin si Hiraya sa kanya. Tuyo na ang kanyang mga mata, wala ng luha. Ngunit may matinding galit na unti-unting nag-aalab sa lalim ng kanyang itim na tingin. Ayaw ko nang magpatuloy ng ganito, Kislap, malamig niyang sabi. Gusto kong gumanti. Natigilan si Kislap. Nakita niya ang pagbabago, ang sandaling matagal niyang inaasahan. Tulungan kita, mahinahon niyang sagot. Pero hindi sa marahas na paraan. Kapag pinairal mo ang galit ngayon, ikaw lang ang mawawala. Kailangan mong piliin ang mas matalinong hakbang. Kung gusto mo ng hustisya, kailangan mong maging mas matalino sa kanila. Kailangan mong maging mas halimaw kaysa sa kanila. Tumayo si Hiraya. Lumapit siya sa salamin. Hinawakan niya ang peklat sa kanyang mukha. Wala na si Hiraya. Bulong niya sa sarili. Ang babaeng nakikita ko sa salamin, siya ang papatay sa kanila. Simula noon, nagbago ang ihip ng hangin sa Isla Kalinaw. 3 taon. 3 taon ng paghahanda. Dinala ni Kislap si Hiraya sa Singapore.
gamit ang mga koneksyon niya sa underground world. Doon, sumailalim si Hiraya sa matinding pagbabago. Hindi lang mukha ang binago. Ilang operasyon ang dinaanan niya para ayusin ang peklat at baguhin ang kanyang itsura. Ang dating maamong mukha ay naging matapang, matalas, at sopistikada. Ang kanyang balat ay mas kuminis, mas naging classy, pero mas matindi ang pagbabago sa kanyang loob. Nag-aral siya ng negosyo, ng wika, ng paghawak ng baril, at ng sining ng panlilinlang. Bawat gabi, bago siya matulog, binabanggit niya ang pangalan ni Dahas at Lilo na parang dasal. Mayari, sabi ng doktor pagkatapos tanggalin ang huling benda sa kanyang muka. Ang ganda ng napili mong pangalan. Bagay sa'yo. Misteryoso. Tumingin si Hiraya sa salamin. Hindi na niya kilala ang babaeng nakatingin pabalik. Ang babaeng ito ay makapangyarihan. Ang babaeng ito ay walang awa. Siya na si Mayari. Sagot niya, habang hinahaplos ang kanyang bagong muka. At siya ang sisingil. Bumalik tayo sa kasalukuyan. Sa harap ng higanting gate ng Hacienda Balaraw, huminto ang isang itim na luxury car. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang pares ng mamahaling stiletto. Bumaba ang isang babae. Suot niya ang isang eleganteng itim na dress na yumayakap sa kanyang perpektong katawan. Ang kanyang buhok ay mahaba at umaalon sa hangin. Sa tabi ng driver's seat bumaba si Kislap. Suot ang uniforme ng isang bodyguard. Binuksan niya ang payong para sa babae. Tumingala ang babae sa sign ng Hacienda Balaraw. Ang lugar na dati ay kanyang tahanan, ngayon ay kanyang papasukin bilang isang mananakop. Dahan-dahan niyang tinanggal ang kanyang dark sunglasses. Ang kanyang mga mata ay matatalim, puno ng kinang ng paghihiganti. Wala na ang bakas ng takot, wala na ang bakas ng kahapon. Ngumisi siya, isang ngising kayang magpabagsak ng imperyo. Handa ka na ba, Senyora Mayari? Tanong ni Kislap. Tumingin si Mayari kay Kislap. Pagkatapos ay ibinalik ang tingin sa mansyon kung saan nagtatago ang mga demonyo ng kanyang nakaraan. Matagal na akong handa, Kislap. Sagot niya. Ang boses ay malamig pa sa bangkay. Simulan na natin ang palabas. Gusto ko silang makitang lumuhod. Naglakad siya papasok at sa bawat hakbang ng kanyang takong, tila nyanig ang lupa ng Hacienda Balaraw. Ang reyna ay nagbalik at dala niya ang bagyo. Napakasilaw ng mga ilaw sa loob ng Grand Ballroom ng isang sikat na hotel sa lungsod. Ngayong gabi, ang mga elite ng lipunan ay nagtitipon para sa isang charity auction na inorganisa ng Jimenez Group of Companies. Habang pinagmamasdan ko ang paligid mula sa itaas ng hagdan, hindi ko mapigilang mapangiti ng mapait. Ang perang gagamitin nila sa gabing ito ay galing sa dugo at pawis ng aking ama. Ang dangal na ipinagmamalaki nila ay ninakaw nila mula sa akin. Huminga ka ng malalim, Mayari. Bulong ni Kislap sa likuran ko. Suot niya ang isang barong, mukhang isang kagalang-galang na assistant, pero alam kong sa ilalim ng barong na yon ay may nakasukbit na baril. Handang protektahan ako sa isang iglap. Ayos lang ako, Kislap. Sagot ko. Ito ang sandaling 3 taon kong hinintay. Dahan-dahan kaming bumaba. Sa bawat hakbang ng aking suot, nagintong takong. Nararamdaman ko ang pagbaling ng mga paningin sa akin. Sino ang babaeng ito? Yan ang tanong na nakikita ko sa kanilang mga mata. At doon, sa gitna ng bulwagan, nakita ko sila. Si Dahas, mukhang mas kagalang-galang sa kanyang itim na tuksido. At si Lilo, na punong-puno ng alahas, nakasabit sa braso ng aking asawa na parang isang linta. Ang nakakasuka pa, suot ni Lilo ang isang pamilyar na hiyas, ang kwintas ng luwalhati, ang tanging pamana ng aking ina na itinago ko sa vault bago ako nawala. Ladies and gentlemen, anunsyo ng auctioneer. Ang susunod na item ay isang vintage emerald necklace donated by Mrs. Lilo Jimenez. Nagsimula ang bidding sa 500,000 piso.
600,000, sigaw ng isang negosyante. 700, sabi naman ng isa pa. Si Lilo ay nakangiti ng malapad. Animoy isang reyna ng kabutihan. Hinawakan ko ng mahigpit ang aking purse. 1 million? Mahinahon, ngunit malinaw kong sabi. Tumigil ang ingay. Lahat sila ay lumingon sa akin. Nakita ko ang gulat sa mukha ni Lilo at ang pagkamausisa sa mga mata ni Dahas. 1.5 million. Bawi ni Lilo, halatang naiinis na may nangahasumamon sa kanya. 3 million. Walang kurap kong sabi. Nagkaroon ng bulungan sa paligid. Ang kwintas na yon ay hindi nagkakahalaga ng 3 milyon. Pero para sa akin, ito ay bahagi ng aking kaluluwa. 3 million, going once, twice, sold to the mysterious lady in gold. Pagkatapos ng auction, lumapit ang mag-asawa sa akin. Ramdam ko ang pagtaas ng presyo ng aking dugo. Pero pinanatili ko ang aking mayari mask. Malamig, sopistikada, at mapangakit. Congratulations, sabi ni Dahas habang lumalapit. Tinitigan niya ako ng matagal. May dumaan na kalituhan sa kanyang mga mata. You have a very familiar presence, miss. Mayari? Sagot ko. Sabay abot ng aking kamay. Mayari Valeriano, isang investor mula sa Singapore. Nang hawakan ni Dahas ang kamay ko, muntik na akong masuka. Iyon ang kamay na tumulak sa akin sa kamatayan. Pero ngumiti ako ng matamis. Mayari, napakagandang pangalan. Sabi ni Dahas, hindi binibitawan ang kamay ko. May kung ano sa'yo na parang nakita ko na noon. Baka sa panaginip niyo lang, Mr. Jimenez. Bulong ko. Lumapit ako ng kaunti para maamoy niya ang aking pabango, ang paboritong amoy ni Hiraya noon. Pero may halong mas matapang na nota. Sabi nila, ang mga alaala ay parang multo. Minsan, bumabalik sila kapag hindi mo inaasahan. Nakita ko ang paglunok ni Dahas. Mukhang nabagabag siya. Excuse me? Sabat ni Lilo, pilit na sumisingit sa pagitan namin. I'm Lilo, Dahas' wife. Why would you spend 3 million for that old necklace? Tiningnan ko si Lilo ng diretso sa mata. Ang mga mata niyang punong-puno ng inggit. Dahil ang mga bagay na ninakaw o nakuha sa masamang paraan, Mrs. Jimenez, ay laging bumabalik sa tunay na nagmamay-ari. Don't you agree? Namutla si Lilo. What do you mean? Nothing. Tawa ko. Isang tawang tila musika, pero may talim ng kutsilyo. I just love vintage jewelry. Excuse me, kailangan ko lang mag-retouch. Naglakad ako patungo sa restroom. Alam kong susunod si Lilo. At hindi nga ako nagkamali. Pagpasok ko sa loob, padabog na isinara ni Lilo ang pinto. Who are you really? Anong kailangan mo sa asawa ko? Humarap ako sa kanya habang naglalagay ng lipstick. Ang asawa mo? Oh, si Dahas? Masyado siyang gwapo para sa isang babaeng mukhang insecure na katulad mo. You batch! Akmang sasampalin ako ni Lilo, pero mabilis kong nahawakan ang kanyang pulso. Mas mahigpit kaysa sa inaasahan niya. Huwag mo akong susubukan, Lilo. Bulong ko sa kanya, malapit sa kanyang mukha. Alam ko kung paano ka naging Mrs. Jimenez. Alam ko ang bawat dumi sa ilalim ng kuko mo. At kung ako sa'yo, hihigpitan ko ang hawak sa asawa mo. Dahil ang mga lalaking tulad niya, madaling maakit sa mas maganda. Binitiwan ko siya ng marahas, kaya napasandal siya sa lababo. Lumabas ako ng restroom nang may ngiti sa mga labi. Satisfaction. Iyon ang naramdaman ko nang makita ko ang takot sa kanyang mga mata. Paglabas ko, naghihintay si Dahas sa hallway, malayo kay Lilo. Miss Mayari, tawag niya. I apologize for my wife. She's a bit emotional. It's fine, Mr. Jimenez. I understand. Ganyan talaga kapag alam mong may mas nakakaangat sa'yo. Sagot ko nang may halong pambubuska. Tinitigan ako ni Dahas. Ang tingin niya ay puno ng pagnanasa at pagtataka. I'm having a small dinner at our estate, Hacienda Balaraw, this weekend. Just some business partners and friends. I would be honored if you could join us.
I'd like to talk more about your investments. Hacienda Balaraw, ang bahay kung saan nila ako pinagtaksilan. Ang bahay kung saan naghihirap ang aking ama. Tumingin ako kay Kislap na nasa di kalayuan. Tumango siya ng bahagya. Ibinalik ko ang tingin kay Dahas. Hacienda Balaraw, I've heard so much about that place. Sabi nila, marami daw lihim ang lupang yon. Lihim? Pilit na tawa ni Dahas. Wala naman. Just a beautiful home. Then I'll be there, ngiti ko. I'm looking forward to it, Dahas. Gusto kong makita kung ano ang nagbago at kung ano ang naiwan. Habang naglalakad kami palayo ni Kislap, naramdaman ko ang tingin ni Dahas na nakatusok sa likuran ko. Napakagat mo na siya sa pain, Hiraya. Bulong ni Kislap. Hindi, Kislap. Sagot ko habang papasok sa sasakyan. Hindi lang siya basta kumagat. Siya mismo ang nagbukas ng pinto ng impyerno para sa sarili niya. Nang pumasok ang sasakyan namin sa arko ng Hacienda Balaraw, naramdaman ko ang panlalamig ng kamay ni Mayari. Kahit na hindi ko siya hawak, nakatingin lang siya sa labas ng bintana, sa mga puno ng nara na tila mga bantay na saksi sa kanyang trahedya. 3 taon na ang nakararaan. Huminahon ka, Hiraya. Mayari. Bulong ko habang dahan-dahang itinigil ang sasakyan sa harap ng mansyon. Nandito lang ako. Isang tawag mo lang, kukunin kita rito. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng ningning, ngayon ay parang isang malalim at madilim na balon. Huwag kang mag-alala, Kislap. Ang takot ay para lang sa mga may kinalaman. Ako? Ako ang hustisya. Bumaba ako at pinagbuksan siya ng pinto. Ang mansyon ay maliwanag, puno ng mga mamahaling dekorasyon, ngunit para sa akin, amoy na bubulok na sikreto ang buong paligid. Sinalubong kami ni Dahas sa pintuan. Agad niyang hinawakan ang kamay ni Mayari at hinalikan ito. Nakita ko ang bahagyang panginginig ng balikat ni Mayari. Isang senyales na gusto na niyang sakalin ang lalaking ito, pero nanatili siyang kalmado. Welcome to Hacienda Balaraw, Mayari. Nakangiting sabi ni Dahas. Sana ay magustuhan mo ang inihanda naming hapunan. Siguradong magugustuhan ko ito, Dahas. Sagot ni Mayari o. Boses na kasing tamis ng asukal, pero kasing talim ng labaha. Habang nagaganap ang hapunan, naiwan ako sa gilid kasama ang ibang mga bodyguard, pero hindi ako nananatili sa isang lugar. Gamit ang aking pagsasanay sa militar, dahan-dahan kong nilibot ang mga pasilyo habang abala ang lahat sa pagkain at tawanan sa dining hall. May isang parte ng mansyon na tila nakabukod, ang dating bodega sa likod na ginawa na ngayong tila isang maliit na kwarto, pero may rehas ang bintana. Sumilip ako. Ang puso ko ay parang piniga nang makita ko ang isang matandang lalaki na nakaupo sa isang lumang wheelchair. Si Don Agos, ang dati ay makapangyarihan at iginagalang na may-ari ng hacienda. Ngayon, ay mukhang kalansay na binalutan ng balat. Marumi ang kanyang suot at ang kanyang mga mata ay nakatingin lang sa kawalan. Diyos ko, bulong ko. Hindi ko inakala na ganito kalala ang ginawa nila sa ama ni Hiraya. Mabilis akong bumalik sa dining hall at nagbigay ng hudyat kay Mayari. Nagkunwari siyang kailangang pumunta sa powder room. Sa tulong ko, nailigaw namin ang mga katulong at nakarating siya sa likod ng mansyon. Nang makita ni Mayari ang kanyang ama sa ganoong kalagayan, narinig ko ang mahinang impit ng kanyang yak. Napakapit siya sa pader para hindi matumba. Papa, bulong niya habang lumalapit sa matanda. Dahan-dahang lumingon si Don Agos. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, may kung anong kislap na bumalik sa mga mata ng matanda. Nagsimulang manginig ang kanyang mga labi. Sinusubukang magsalita, pero tanging ungol lang ang lumalabas. Shh! Papa, ako to, si Hiraya. Pag-amin ni Mayari habang hinahaplos ang maruming kamay ng ama. Babalik tayo sa dati pa. Pangako, kukunin ko kayo rito. Hinawakan ng mahigpit ni Don Agos ang kamay ni Mayari. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa palad ng anak. Ramdam ko ang sakit at puot na namumuo sa loob ng kwartong iyon.
Kailangan na nating bumalik, Mayari. Babala ko nang marinig ko ang mga yabag ng sapatos sa labas. Parating na si Dahas. Mabilis kaming nakabalik sa main hall bago pa kami mapansin. Umupo si Mayari sa hapag. Ang kanyang muka ay blangko, pero alam kong sa loob niya ay nagngangalit ang isang bulkan. "Are you okay, Mayari? Parang namumutla ka." Tanong ni Lilo, na kanina pa nakamasid ng may pagdududa. "Medyo nahilo lang ako sa biyahe, Mrs. Jimenez," sagot ni Mayari. Eksaktong pagkatapos niyang magsalita, isang maliit na boses ang narinig namin mula sa hagdanan. "Papa! Papa!" Isang batang babae, siguro ay nasa 3 taong gulang, ang patakbong bumaba. Kulot ang kanyang buhok at napakaamo ng mukha. Agad siyang binuhat ni Dahas ng may ngiti. "Oh, Bituin! Bakit gising ka pa?" Lambing ni Dahas sa bata. "Gusto ko po ng kiss, Papa," sabi ng bata. Nabitawan ni Mayari ang kanyang kutsara. Kumalansing ito sa plato, dahilan para mapatingin ang lahat sa kanya. Nakatitig si Mayari sa bata. Hindi. Nakatitig siya sa kanang bahagi ng leeg ng bata. Doon, sa likod ng kanang tainga ng batang si Bituin, nakita ni Mayari ang isang maliit na balat na kulay ube, isang nunal na hugis bituin. Ang eksaktong marka na nasa lahi ng mga Valeriano. Ang marka na dala rin ni Hiraya. Nanigas ang buong katawan ni Mayari. Ang kanyang hininga ay tila naputol. Naalala niya ang sinabi ni Kislap sa isla 3 taon na ang nakakaraan. Hindi kinaya ng bata. Pero ang batang nasa harap niya ngayon, ang edad, ang marka, ang bawat kurap ng mata. "Mayari, ayos ka lang ba?" Tanong ni Dahas. Bakas ang pagtataka sa kanyang muka habang hawak ang bata. Pilit na lumunok si Mayari. Kinailangan niyang gamitin ang lahat ng kanyang lakas para hindi bumigay ang kanyang tuhod. Ang ganda ng anak niyo, Mr. Jimenez. Kamukhang kamukha niyo." Tumawa ng maikli si Lilo, isang tawang puno ng kaplastikan. "Siyempre naman, pinagpala kami ng isang anghel. Di ba, Dahas?" Hinalikan ni Lilo ang bata sa pisngi, pero nakita ni Mayari ang mabilis na pag-iwas ni Bituin. Ang bata ay tila takot sa babaeng tinatawag niyang ina. Sa gabing iyon, umalis si Mayari sa Hacienda Balaraw na may dalang mas malaking bagyo sa kanyang puso. Hindi na lang ito tungkol sa kanyang ama. Hindi na lang ito tungkol sa ninakaw na yaman. Ito ay tungkol sa isang buhay na ninakaw mula sa kanyang sinapupunan. Mayari, hindi ako nakatulog. Buong gabi kong tinititigan ang kisame ng aking kwarto, habang ang boses ng batang si Bituin ay paulit-ulit na naglalaro sa aking isipan. Kung totoo ang hinala ko, kung buhay ang anak ko, anong klaseng impyerno ang pinagdaanan niya sa kamay ng 2 demonyong yon? "Sigurado ka ba, Mayari?" Tanong ni Kislap nang iabot ko sa kanya ang isang maliit na plastic bag. Sa loob niyon ay ang isang suklay na may ilang hibla ng buhok ni Bituin na nakuha ko nang magkunwari akong inaayos ang kanyang buhok kagabi. "Kailangang sigurado ako, Kislap. Kung ito ang anak ko, hindi lang sila mamamatay sa hirap. Dudurugin ko sila ng buhay," mariin kong sabi. Lumipas ang 2 araw na parang 2 taon. Sa bawat oras na naghihintay ako ng resulta ng DNA, lalong nag-aalab ang puot ko. Upang hindi mahalata ni Dahas ang aking balisa, tinanggap ko ang kanyang paanyaya na bisitahin ang kanyang opisina. Habang nandoon ako, nagkunwari akong nagagandahan sa mga larawan ni Bituin sa kanyang table. "Napakalambing ng anak mo, Dahas," sabi ko habang hinahaplos ang picture frame. "Oo, pero medyo sakitin siya," sagot ni Dahas habang abala sa pag-sign ng mga papeles. "Noong ipanganak siya, halos hindi siya nakaligtas. Sabi ng mga doktor, milagro raw na nabuhay siya pagkatapos ng aksidente." Tumigil ang mundo ko. Aksidente. Ginamit niya ang salitang iyon para ilarawan ang tangkang pagpatay sa akin. Eksaktong 3:00 ng hapon, tumunog ang cellphone ko. Isang mensahe mula kay Kislap. 3 salita lang. "Nandito na." Positibo. Halos mabitawan ko ang aking phone.
Ang mga luha na matagal ko nang pinigil ay gustong kumawala, pero kinagat ko ang aking labi. Tumingin ako kay Dahas na noon ay nakangiti sa akin. Ang lalaking ito? Ang lalaking pumatay sa akin. Ang lalaking nagnakaw ng aking anak at ginawa itong kasangkapan para makuha ang yaman ng aking ama. Mayari, may problema ba? Tanong ni Dahas. Wala, Dahas. Ngumiti ako, pero ang nangiting iyon ay puno ng lason. May maganda lang akong balitang natanggap at sa tingin ko, oras na para mag-celebrate tayo. Nang hapong iyon, muli akong bumalik sa Hacienda Balaraw nang hindi nagpapaalam. Gusto kong makita ang anak ko nang hindi nakatingin si Dahas. Naglakad ako sa likod ng mansyon, malapit sa playground. Doon ko nakita si Bituin. Nakaupo siya sa damuhan, mag-isang naglalaro ng manika. Ngunit ang nakita ko ay nagpakulo sa aking dugo. Lumabas si Lilo mula sa terrace. Bituin, sabi ko sa'yo, huwag kang uupo sa damo, marurumi ang damit mo. Sigaw niya. Sorry po, Mama. Mahinang sabi ng bata. Anong Mama? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag mo akong tatawaging Mama kapag wala ang papa mo? Nakakairita ang boses mo. Marahas na hinilan ni Lilo ang braso ng bata. Halika rito, magpalit ka. Napaka-inutil mo talagang bata ka. Manang-manang ka sa nanay mong patay na. Napahawak ako sa puno ng nara sa sobrang galit. Gusto kong sumugod. Gusto kong saksakin si Lilo ng sarili kong mga kamay. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Hindi pa oras. Hiraya, kumalma ka. Bulong ko sa sarili ko. Nang makaalis si Lilo matapos saktan si Bituin, dahan-dahan akong lumabas mula sa likod ng malaking puno ng nara. Ang puso ko ay parang pinupunit sa bawat hakbang. Nakita ko si Bituin na nakaupo sa damuhan, tahimik na umiiyak habang hinihimas ang kanyang namumulang braso. Bituin! Tawag ko sa isang malambing na tinig. Nagulat ang bata. Pinunasan niya agad ang kanyang mga luha at tumayo ng tuwid. Tila takot na mapagalitan na naman. Sa Senyora Mayari, pasensya na po, papasok na po ako. Huwag kang matakot. Lumuhod ako sa harap niya para maging kapantay ko siya. Inabot ko ang kanyang maliit na kamay. Masakit ba? Tumango siya ng bahagya. Ang mga mata ay puno ng lungkot na hindi dapat nararanasan ng isang bata. Sanay na po ako. Sabi po ni Mama Lilo, makulit daw po ako kaya kailangan akong paluin. Halos madurog ang puso ko. Hindi ka makulit, Bituin. Napakabait mong bata. Hinawakan ko ang kanyang pisngi. Ang balat niya, napakalambot. Ang bawat bahagi ng kanyang muka ay paalala ng lahat ng nawala sa akin. Hindi ko napigilan ang aking sarili. Kinuha ko ang isang maliit na kwintas sa aking bulsa. Isang silver locket na may nakaukit na bituin. Isuot mo ito, ha? Huwag mong ipakita sa kanila. Itago mo sa loob ng damit mo. Bulong ko habang isinusuot ito sa kanya. Kapag natatakot ka, hawakan mo lang ito. Isipin mo na may nagbabantay sa'yo. Isang anghel. Salamat po, Senyora. Ngumiti siya ng bahagya. Iyon ang unang pagkakataon na nakita ko siyang ngumiti. At sa sandaling iyon, mas lalong tumindi ang aking panata. Mayari nagsimula na ang tunay na laro. Kung dati ay hustisya lang ang habol ko, ngayon ay kaligtasan na ng aking anak ang nakataya. Alam ko ang kahinaan ni Dahas, ang kanyang kayabangan at ang kanyang uhaw sa kapangyarihan. At alam ko rin ang kahinaan ni Lilo, ang kanyang insecurity. Isang gabi, inanyayahan ko si Dahas sa isang private business meeting sa isang marangyang restaurant sa labas ng bayan. Siniguro kong malalaman ito ni Lilo. Dahas, napapansin ko na parang napapagod ka na sa pamamahala ng hacienda. Simula ko habang dahan-dahang iniikot ang wine glass sa aking kamay. Tinitigan ko siya ng malalim, ang uri ng tingin na alam kong magpapabilis ng tibok ng puso niya. Masyado lang maraming inaasikaso, Mayari. Pero para sa isang babaeng kasing ganda mo, laging may oras.
Sagot niya, halatang nahuhulog na sa aking bitag. Alam mo, Dahas, ang isang lalaking katulad mo ay nararapat sa isang babaeng kayang tumayo sa tabi mo. Hindi niyong laging nagbibigay ng problema. Dugtong ko, pilit na inilalapit ang aking mukha sa kanya. Minsan, ang mga taong pinakamalapit sa atin ang siyang humihila sa atin pababa. Eksaktong sandaling iyon, pumasok si Lilo sa restaurant. Namumula ang kanyang mukha sa galit nang makita kaming magkalapit ni Dahas. Dahas, anong ibig sabihin nito? Sigaw ni Lilo, hindi alintana ang mga tao sa paligid. Tumayo si Dahas, halatang napahiya. Lilo, ano bang ginagawa mo rito? Sinusundan mo ba ako? Kailangan ko bang sundan ang asawa ko para malaman na niloloko niya ako sa harap ng ibang babae? Binaling ni Lilo ang tingin sa akin. Ikaw, sinabi ko na nga ba ahas ka? Ngumiti lang ako ng kalmado. Mrs. Jimenez, we are just discussing business. Your husband is a very dedicated man. Sayang naman kung masisira ang reputasyon niya dahil sa eksenang ito. Umuwi ka na, Lilo. Nakakaya ka. Sigaw ni Dahas sa kanyang asawa. Iyon ang unang pagkakataon na sinigawan ni Dahas si Lilo sa harap ng publiko. Nakita ko ang sakit at gulat sa mga mata ni Lilo at ang pagkakataong yun ang ginamit ko para mas lalong lagyan ng gatong ang apoy. Nang gabing iyon, matapos ang engkwentro, kinausap ko si Kislap sa aming hideout. Nagsisimula na silang mag-away, Kislap. Unti-unti nang nawawala ang tiwala ni Dahas kay Lilo. Balita ko sa kanya, pero mag-iingat ka, Hiraya. Babala ni Kislap, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Si Lilo ay parang sugatang hayop. Kapag nasokol na siya, hindi natin alam kung ano ang kaya niyang gawin. Lalo na kay Bituin. Hinawakan ko ng mahigpit ang aking mga palad. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan na nating bilisan. Kislap, ihanda mo ang susunod na hakbang. Gusto kong makita ni Dahas na hindi lang siya pinapahiya ni Lilo, kundi pinagtataksilan din siya. Ano ang plano? Tanong ni Kislap. Gagawa tayo ng ebidensya na may ibang lalaki si Lilo. At ikaw, Kislap, ikaw ang gaganap na lalaking iyon. Pero sisiguraduhin nating sa paningin lang ni Dahas ito totoo. Habang nakatingin ako sa labas ng bintana, sa kadiliman ng gabi, isa lang ang nasa isip ko. Ang apoy na sinimulan ko ay susunog sa lahat ng dumi ng Hacienda Balaraw. At sa gitna ng abo, kukunin ko ang aking anak, ngunit hindi ko alam. Sa kabilang panig ng mansyon, may isang lihim na plano rin si Lilo. Isang planong maglalagay sa aming lahat sa bingit ng kamatayan. Hindi ko mapigilan ang panginginig ng aking mga kamay habang hawak ang manibela. Bilang isang dating sundalo, sanay ako sa panganib. Pero iba ang kaba ko ngayong gabi. Ang plano namin ni Hiraya, o Mayari, ay mapanganib. Ginagamit namin ang aming mga sarili bilang pain para pag-awayin sina Dahas at Lilo. Pero habang tumatagal, pakiramdam ko ay may masamang mangyayari. Kislap, dalian mo. Kailangan nating maipadala ang mga litrato kay Dahas bago siya makauwi. Utos ni Mayari habang nakatingin sa kanyang cellphone. Hindi ako sumagot. Tinahak ko ang madilim na kalsada patungo sa aming hideout. Pero pagdating namin doon, bumungad sa amin ang isang nakabukas na pinto. Ang aking instinct ay agad na nagbabala. Huwag kang bababa, Mayari. Sabi ko habang binubunot ang aking baril. Dahan-dahan akong pumasok sa loob. Magulo ang lahat. Ang mga gamit ay nagkalat sa sahig. At sa gitna ng mesa, may isang puting sobre. Nang buksan ko ito, nakita ko ang mga litrato ni Mayari noong nasa Singapore pa siya. Mga litratong kinuha bago at pagkatapos ng kanyang operasyon. Kislap! Anong nangyari? Pumasok na rin si Mayari. Hindi nakinig sa babala ko. Nang makita niya ang mga litrato, namutla siya. Alam na niya. Alam na ni Lilo. Bago pa man ako makapagsalita, tumunog ang cellphone tawa ni Mayari. Isang video call
mula sa isang hindi kilalang numero. Nanginginig na sinagot ito ni Mayari. Sa screen lumabas ang mukha ni Lilo. Nakangiti siya, isang ngiting punong-puno ng kabaliwan. Sa likuran niya, nakita namin ang isang pamilyar na lugar, ang lumang bodega sa dulo ng Hacienda Balaraw. At ang mas nakakapanghina, nakita namin si Don Agos na nakatali sa kanyang wheelchair at si Bituin na nakagapos ang mga kamay, umiiyak at tinatawag ang kanyang ina. "Kumusta, Hiraya?" Boses ni Lilo, puno ng pangungutya. "O baka mas gusto mong tawagin kitang Mayari? Akala mo ba ganoon ako katanga? Akala mo ba hindi ko mapapansin ang mga titig mo sa anak ko? Ang pag-aalaga mo sa tatay mong ulyanin? Hayop ka, Lilo! Pakawalan mo sila! Ako ang harapin mo, huwag ang matanda at ang bata." Sigaw ni Mayari, ang kanyang boses ay puno ng pait at takot. "Gusto mo silang makuha? Pumunta ka rito, mag-isa. Walang pulis, walang kislap. Kapag nakakita ako ng kahit isang anino ng lalaki, sisindihan ko ang mga tangke ng gasolina rito. Sabay-sabay silang magiging abo, Hiraya. Gaya ng ginawa namin sa'yo sa gitna ng dagat." Pinatay ni Lilo ang tawag. "Kislap, kailangan kong pumunta. Hindi ko sila pwedeng pabayaan," sabi ni Mayari habang nagmamadaling lumabas. "Hindi ka pwedeng mag-isa, Hiraya. Bitag ito, papatayin ka niya." Hinarang ko siya. "Wala akong pakialam sa buhay ko, Kislap. Ang anak ko, ang tatay ko, sila lang ang mahalaga." Tinulak niya ako ng malakas. Ang kanyang mga mata ay hindi na naghahanap ng higanti, kundi kaligtasan para sa mga mahal niya. Wala akong nagawa, kundi hayaan siyang umalis, pero hindi ako papayag na matatapos ito rito. Habang mabilis na pinapatakbo ni Mayari ang kanyang sasakyan patungo sa hasyenda, tinawagan ko ang aking mga dating kasamahan sa militar. Hindi ito isang simpleng away pamilya, ito ay isang digmaan. Narating ni Mayari ang lumang bodega. Ang paligid ay tahimik. Tanging ang hunilang ng mga kuliglig ang naririnig. Ang amoy ng gasolina ay nanunuot sa ilong. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob, itinaas ang kanyang mga kamay. "Nandito na ako, Lilo. Pakawalan mo na sila." Sigaw niya sa loob ng madilim na bodega. Biglang bumukas ang mga floodlights, nakakasilaw. Sa gitna ng silid, nakatayo si Lilo. Hawak ang isang baril na nakatutok sa ulo ni Bituin. Sa tabi nila, si Don Agos ay pilit na gumagalaw, pero walang magawa. "Welcome home, Hiraya," sabi ni Lilo. "Ang ganda ng bagong mukha mo. Sayang, madudumihan lang ng dugo ngayong gabi." "Lilo, kunin mo na ang lahat. Ang yaman, ang hacienda. Sa'yo na lahat. Ibigay mo lang sa akin si Bituin at si Papa." Pagmamakaawa ni Mayari, lumuhod siya sa malamig na semento. "Huli na para dyan. Alam mo na ang totoo. Alam mong buhay ang anak mo. Sa tingin mo ba hahayaan kitang mabuhay at bawiin siya sa akin?" Tumawa si Lilo, isang tawang nakakakilabot. "Dito nagtatapos ang kwento mo. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong wala nang himalang mangyayari." Kasabay nito, narinig namin ang tunog ng isa pang sasakyan na dumating ng mabilis. Si Dahas. Bumaba si Dahas, hingal na hingal. Hawak ang mga ebidensyang ipinadala ni Lilo sa kanya tungkol sa tunay na pagkatao ni Mayari. Tumingin siya kay Mayari, pagkatapos ay kay Lilo, at sa huli, sa batang si Bituin. "Dahas, tulungan mo kami," sigaw ni Lilo. "Ang babaeng ito, si Hiraya siya. Gusto niyang sirain tayo. Gusto niyang kunin ang lahat sa atin." Tumingin si Dahas kay Mayari ng may halong poot, gulat at isang bagay na hindi ko mawari. Pagsisisi, pero huli na ang lahat. Ang tensyon sa loob ng bodega ay parang isang kwerdas na malapit ng maputol. "Hiraya," bulong ni Dahas. "Dahas, saktan mo na ako, patayin mo na ako. Pero iligtas mo ang anak natin. Anak mo rin siya, Dahas." Pagsusumamo ni Mayari. Lalong hinigpitan ni Lilo ang hawak sa baril. Ang kanyang daliri ay nasa gatilyo na.
Walang lalabas na buhay rito. Sa sandaling iyon, isang malakas na pagsabog ang narinig sa labas ng bodega. Ang mga bintana ay nabasag. Mayari, ang amoy ng gasolina ay nakakahilo, humahalo sa malansang amoy ng kalawang sa loob ng bodega. Pero mas nakakasuffocate ang tingin ni Dahas. Nakatayo siya ilang metro mula sa akin, hawak ang mga larawan ng luma at bagong mukha ko. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, tila hindi makapaniwala na ang babaeng binalak niyang pakasalan ay ang babaeng binalak niyang patayin 3 taon na ang nakararaan. Hiraya, ang boses ni Dahas ay gumaralgal. Ikaw nga, paano ka nabuhay? Hindi ako tumayo mula sa pagkakaluhod. Tumingin ako sa kanya ng diretsyo, ang puot na inipon ko sa loob ng 3 taon ay ibinuhos ko sa aking mga mata. Hindi ako hinayaan ng langit na mamatay hanggat hindi ko nakukuha ang katarungan, Dahas, sabi ko. Bawat salita ay parang patak ng asido. O baka naman, mas gusto mong tawagin akong Mayari? Ang babaeng nagnakaw muli ng atensyon mo. Ang babaeng nalinlang ka gaya ng paglinlang mo sa akin noon. Dahas, huwag kang makinig sa kanya, sigaw ni Lilo. Lalong diniin ni Lilo ang dulo ng baril sa sentido ni Bituin. Ang bata ay nanginginig na sa takot. Ang kanyang mga hikbi ay halos hindi na lumalabas sa sobrang pagod. Pinaglalaruan ka lang niya. Gusto niya tayong sirain. Gusto niyang bawiin ang lahat. Bitawan mo ang bata. Lilo, utos ni Dahas. Pero ang kanyang paningin ay nananatili sa akin. Bakit, Hiraya? Bakit kailangan mong bumalik sa ganitong paraan? Bakit hindi ka nalang nanatiling patay? Tumawa ako ng mapait. Isang tawang umalingaw-ngaw sa buong bodega. Para hayaan kayong magpakasasa sa yaman ng tatay ko? Para hayaan ang anak ko sa kamay ng isang mamamatay tao at isang baliw? Hindi, Dahas. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakikita ang dulo ng hininga nyo. Anak natin siya, Hiraya. Sigaw ni Dahas. Itinuro niya si Bituin. Wala kang karapatang tawagin siyang anak. Sigaw ko pabalik. Tumayo na ako kahit nanginginig ang mga binti. Tinulak mo ako sa dagat habang daladala ko siya. Hinayaan mo kaming mamatay. Ang tanging dahilan kung bakit mo siya kinuha ay dahil kailangan mo ng tagapagmana para sa Hacienda Balaraw. Ginamit mo ang sarili mong dugo para sa pera. Dahas gulo ang isip ko. Ang babaeng nasa harap ko, matapang, sopistikada, mapanganib, ay ang Hiraya na dati ay napakalambot at napakaamo. Pero sa likod ng bagong mukha na yon, nakikita ko ang mga mata ng babaeng pinakasalan ko. Hindi mo naiintindihan, Hiraya. Bulong ko. Ang tatay mo, si Don Agos, siya ang pumatay sa nanay ko. Ninakaw niya ang lahat sa pamilya ko bago ka pa ipanganak. Ang pagsasama natin, ang hacienda, lahat ng ito ay pagbawi lang sa kung ano ang kinuha ng pamilya mo. Kaya pala, sagot ni Hiraya, may luha sa kanyang mga mata pero puno ng galit. Kaya pala ang dali para sa iyong pumatay dahil ang puso mo ay matagal nang bulok sa higanti. Tama na ang usapan, sigaw ni Lilo. Halatang nawawala na siya sa sariling katinoan. Dahas, piliin mo ako. Piliin mo kami ni Bituin. Patayin mo siya. Patayin mo si Hiraya ngayon din o sisindihan ko ang bodegang ito. Inilabas ni Lilo ang isang lighter mula sa kanyang bulsa. Sa kabilang kamay, ang baril ay nakatutok pa rin kay Bituin. Ang mga tangke ng gasolina ay nakabukas na sa paligid. Isang kislap lang, lahat kami ay magiging abo. Lilo, bitawan mo yan. Pagmamakaawa ko. Ngayon ko lang napagtanto kung gaano kadelikado ang babaeng pinili kong makasama. Ayoko. Sa akin ka lang, Dahas. Sa akin lang ang hacienda. Sigaw ni Lilo. Biglang isang malakas na tunog ng pagbasag ang narinig sa bubungan ng bodega. Isang smoke grenade ang nahulog sa gitna namin. Kumalat ang makapal na usok sa loob ng ilang segundo. Bituin, sigaw ni Hiraya. Kislap.
Sigaw ko. Alam kong ang sundalong yon ang nasa likod nito. Narinig ko ang kaguluhan sa loob ng usok. Ang tunog ng mga yabag, ang iyak ng bata, at ang tili ni Lilo. Sinubukan kong hanapin si Hiraya, pero isang malakas na suntok ang tumama sa mukha ko. Napaluhod ako. Bituin! Papa! Naririnig ko ang boses ni Hiraya sa gitna ng usok. Huwag kang lalapit, Hiraya! Papatayin ko ang batang ito! Sigaw ni Lilo mula sa kung saan, biglang humupa ang usok ng bahagya. Nakita ko si Kislap, duguan ng mukha pero matatag ang tayo, hawak si Don Agos at pilit itong inilalabas. Pero si Lilo ay nakatayo pa rin sa tabi ng mga tangke ng gasolina. Hawak sa leeg si Bituin. Ang baril ni Lilo ay nakatutok na ngayon kay Hiraya, na nakatayo ilang hakbang lang ang layo. Katapusan mo na, Hiraya! Sigaw ni Lilo, ang kanyang daliri ay dahan-dahang humihigpit sa gatilyo. Huwag! Sigaw ko. Tumakbo si Hiraya patungo kay Bituin. Tumakbo si Kislap patungo kay Hiraya. Isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa buong bodega. Isang matalim na tunog na tila nagpatigil sa takbo ng mundo. Nakita ko ang isang katawang dahan-dahang bumagsak sa malamig na semento. Ang puting bestida, hindi. Ang itim na damit ni Mayari ay nagsimulang mabahira ng matingkad na pula. Hindi! Ang huling sigaw na narinig ko bago ang isang malakas na pagsabog ay niyayanig ang buong paligid. Ang kadiliman ay muling lumamon sa lahat. Mayari nakakabingi ang katahimikan pagkatapos ng putok ng baril. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang unang naramdaman ko ay ang init ng apoy na nagsisimulang gumapang sa mga tumagas na gasolina sa sahig. Pero hindi iyon ang nagpatigil sa tibay ng aking puso. Kislap! Bulong ko. Nakatayo pa rin siya sa harap ko, nakatalikod. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang bumababa. Nang humarap siya sa akin, nakita ko ang bahagyang pagngiti sa kanyang mga labi. Pero ang kanyang mga mata ay unti-unti nang nawawalan ng liwanag. Sa kanyang dibdib, sa gitna ng kanyang puting barong, ay mabilis na kumakalat ang isang mantsa ng dugo. Isang matingkad na pula na tila sumasigaw sa gitna ng dilim. Kislap! Hindi! Bakit mo ginawa yon? Sigaw ko habang sinasalubong ang kanyang pagbagsak. Sumubsob siya sa aking mga bisig. Napakabigat niya. Napakasakit ng bawat paghinga niya na nararamdaman ko sa aking balikat. Sabi ko sa'yo, poprotektahan kita hanggang sa huli. Garalgal ang kanyang boses. Inangat niya ang kanyang nanginginig na kamay para haplusin ang aking mukha. Mabuhay ka. Hiraya, mabuhay kayo ng anak mo. Hindi, Kislap. Huwag kang magsalita ng ganyan. Lalabas tayo rito. Hagulgol ko habang pilit siyang hinihila. Pero ang bodega ay isa ng malaking impyerno. Ang apoy ay abot langit na. Sa di kalayuan, nakita ko si Lilo na nakaupo sa semento. Tumatawa nang walang tunog habang nakatitig sa kanyang nanginginig na mga kamay. Halatang tuluyan na siyang gumuho sa loob. May isang bagay na nahulog sa tabi niya at ang kanyang mga mata ay tila wala nang nakikitang iba kundi ang sariling kalituhan. Dahas, tulungan mo kami. Sigaw ko nang makita ko ang anino ni Dahas na nagmamadaling papalayo patungo sa kanyang sasakyan. Tumingin si Dahas sa amin, sa akin na duguan, kay Kislap na nag-aagaw buhay, at kay Bituin na nakahandusay sa tabi ni Don Agos. Ang mukha ni Dahas ay puno ng takot. Hindi pagmamahal, hindi pagsisisi, kundi purong takot para sa sarili niyang buhay. Sa halip na tumulong, sumakay siya sa kanyang sasakyan. Pinaharurot niya ito, paalis ng hacienda Balaraw. Iniwan kaming lahat sa gitna ng naglalagablab na apoy. Hayop ka, Dahas! Sigaw ko, pero wala nang nakarinig sa akin kundi ang dagundong ng apoy. Gamit ang lahat ng natitirang lakas ko, hinila ko si Bituin at si Don Agos papalayo sa sentro ng apoy. Dumating ang mga tauhan ni Kislap, ang mga dating sundalo na tinawagan niya.
Mabilis nilang binuhat si Don Agos at ang bata. Kunin niyo si Kislap! Parang awa niyo na! Unahin niyo siya! Sigaw ko sa kanila. Habang inilalabas nila kami sa nasusunog na bodega, narinig namin ang isang malakas na tunog ng pagpreno at pagbangga mula sa labas ng hasyenda. Sa kalsadang matarik na malapit sa bangin, ang parehong bangin kung saan nila ako pinagtangkaang patayin, nawalan ng kontrol ang sasakyan ni Dahas. Dahil sa bilis ng takbo niya at sa sobrang takot, hindi niya nakita ang paparating na truck. Sa isang iglap, ang sasakyan ni Dahas ay lumipad sa ere at bumagsak sa matatalim na bato sa ilalim ng dagat. Ang dagat na dati ay naging libingan ko, ngayon ay naging hantungan niya. Karma na mismong tadhana ang sumulat. Nasa labas na kami ng bodega. Nakahiga si Kislap sa damuhan, pinalilibutan ng mga medik. Ang buong hasyenda Balaraw ay maliwanag dahil sa apoy. Pero ang mundo ko ay unti-unti nang nagdidilim habang tinititigan ang mukha ni Kislap. Kislap, gumising ka! Please! Hinawakan ko ang kanyang kamay. Napakalamig na nito. Hindi ko pa nasasabi sa'yo na mahal din kita, na ikaw ang tunay na nagligtas sa akin, hindi lang ngayong gabi, kundi noon pa sa isla. Bumuka ang mga labi ni Kislap, tila may gustong sabihin pero walang tunog na lumabas. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang pumikit. Doc! Ang pulso niya! Nawawala ang pulso niya! Sigaw ng isang medik. Nagsimula silang mag-CPR. Bawat diin sa dibdib ni Kislap ay parang saksak sa aking puso. Tumingin ako sa langit, sa gitna ng usok at apoy at nagmakaawa. Huwag muna. Huwag ngayon. Sir, bumalik ka. Sigaw ng medik habang tinitignan ng monitor. Isang mahaba at nakakabinging tunog ang narinig mula sa makina. Beep! Tumigil ang lahat. Tumingin sa akin ang medik. Dahan-dahang umiling at tinanggal ang kanyang guwantes. Pasensya na po, senyora. Wala na siya. Napaluhod ako sa tabi ng walang buhay na katawan ni Kislap. Ang lalaking naging tanging sandigan ko. Ang lalaking nagbigay sa akin ng bagong muka at bagong buhay ay wala na. Sa gitna ng tagumpay ko laban sa mga kaaway, naramdaman ko ang pinakamabigat na pagkatalo. Yumakap ako sa kanyang dibdib. Hinahayaan ang aking mga luha na dumaloy sa kanyang duguang barong. Sa paligid namin, ang hasyenda Balaraw ay patuloy na nagliliyab. Tinutupok ang lahat ng alaala ng sakit at pagtataksil ama. 6 na buwan ang mabilis na lumipas. Ang amoy ng abo at gasolina na dating bumalot sa hasyenda Balaraw ay napalitan na ngayon ng bango ng mga bulaklak ng dapo at sariwang damo. Ang malalaking gate na dati ay tila nagkukulong ng mga madidilim na lihim ay nakabukas na ngayon para sa lahat. Sa itaas ng arko, wala na ang pangalang Balaraw. Sa halip, isang bagong karatula ang nakasabit, Hacienda Pag-asa. Nakatayo ako sa balkonahe ng mansyon, pinagmamasdan ang malawak na lupain na dati ay naging saksi sa aking pagluha. Ngayon, ang naririnig ko na lamang ay ang masayang tawanan ng mga manggagawa at ang huni ng mga ibon. Mama, Mama, tingnan mo po ang nakuha ko. Tumakbo patungo sa akin si Bituin. Hawak niya ang isang maliit na basket na puno ng mga hinog na mangga. Ang kanyang pisngi ay mamula-mula at ang kanyang mga mata ay nagniningning na sa tuwa. Wala na ang bakas ng takot na nakita ko noong gabing iyon sa bodega. Napakagaling naman ng aking Bituin, nakangiti kong sabi habang hinahaplos ang kanyang buhok. Ibigay mo yan kay Lolo Agos sa loob, ha? Siguradong matutuwa siya. Opo, Mama. Mabilis siyang tumakbo, papasok sa loob ng bahay. Napatingin ako sa loob ng sala. Doon, nakaupo sa kanyang bagong wheelchair, si Don Agos. Hindi na siya ang matandang kalansay na nakita ko noon. Bagaman hirap pa ring magsalita, nakangiti na siya at malakas ng kumain.
Ang hustisya ang naging pinakamabisang gamot para sa kanya. Napabuntong hinala ako ng malalim. Kung nasaan man si Dahas ngayon, sana ay nahanap na niya ang kapayapaan sa kabilang buhay matapos siyang lamunin ng sarili niyang kasamaan sa bangin na yon. At si Lilo, binalitaan ako ng aking abogado na nananatili siya sa isang mental institution, tuluyan nang nawala sa sariling katinuan, paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ni Dahas at humihingi ng tawad sa isang aninong hindi naman sumasagot. Hinarap ko ang kawalan at sa isang sandali, muling sumagi sa isip ko ang gabing iyon. Ang gabing akala ko ay nawala na ang lahat sa akin. Ang gabing tumigil ang tibok ng puso ng lalaking nagbigay sa akin ng lahat. Naramdaman ko ang isang mainit na haplos sa aking balikat. Hindi ko na kailangang lumingon para malaman kung sino iyon. Ang pamilyar na amoy ng sandalwood at ang bigat ng kanyang kamay ay sapat na. Malalim na naman ang iniisip mo, Hiraya. Bulong niya. Humarap ako sa kanya. Si Kislap. Sabi ng mga doktor, isang milagro ang nangyari sa operating room. 3 beses siyang nawalan ng pulso at 3 beses din siyang ibinalik ng tadhana. Inabot ang 3 buwan bago siya tuluyang nagising mula sa coma at isa pang 3 buwan para sa kanyang therapy. Ang peklat sa kanyang dibdib ay mananatiling tanda ng kanyang sakripisyo, pero para sa akin, iyon ang pinakamagandang bahagi ng kanyang katawan. Iniisip ko lang kung gaano ako kalarap, Kislap. Sagot ko, habang hinahawakan ang kanyang kamay. Akala ko noon, ang paghihiganti ang tanging paraan para mabuhay ako. Pero mali ako. Yinakap ako ni Kislap mula sa likuran, habang kapwa namin pinagmamasdan ang papalubog na araw. Ang paghihiganti ay nagbibigay lang ng panandaliang katahimikan, pero ang pag-ibig at pagpapatawad, iyon ang nagbibigay ng tunay na buhay. Salamat, Kislap, sa hindi mo pagsuko sa akin, sa pagpapakita mo na kahit ang pusong durog ay pwede pang mabuo muli. Bulong ko. Hinarap niya ako at tinitigan ng malalim. Hindi lang kita iniligtas, Hiraya. Iniligtas mo rin ako. Binigyan mo ng saysay ang bawat araw ko. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha sa akin. Sa ilalim ng gintong liwanag ng dapit hapon, naramdaman ko ang kanyang mga labi sa aking noo. Isang halik na puno ng pangako, respeto at wagas na pag-ibig. Wala nang pait, wala nang puot. Ang dating Hiraya na nangarap lang at ang dating mayari na naging biktima ng dilim ay iisa na ngayon. Isang babaeng matatag, isang inang mapagmahal, at isang taong handa nang harapin ang bukas nang walang takot. Habang lumulubog ang araw sa Hacienda Pag-asa, alam ko sa aking puso na hindi dito nagtatapos ang aming kwento. Ito pa lamang ang simula ng isang buhay na malaya. Isang buhay na hindi na kailangang magtago sa likod ng anumang maskara. Dahil sa dulo ng bawat madilim na gabi, laging may bituin na gagabay sa atin patungo sa isang bagong umaga. Ang kwento ni Hiraya ay isang paalala sa atin na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kakayahang gumanti, kundi sa katapangan na bumangon mula sa pagkakalugmok. Ang galit at puot ay parang apoy na tumutupok maging sa taong may dala nito. Ngunit sa pamamagitan ng pagpapatawad sa sarili at pagtanggap sa pag-ibig ng mga taong tunay na nagpapahalaga sa atin, mahahanap natin ang tunay na katarungan, ang katarungan ng isang payapang puso. Maraming salamat po sa inyong matiyagang pakikinig at pagsabay sa madamdaming paglalakbay ni Hiraya. Sana ay nagustuhan ninyo ang kwentong ito at nag-iwan ito ng aral sa inyong mga puso. Ano po ang masasabi ninyo sa naging katapusan ni Hiraya at Kislap? I-comment niyo po sa ibaba ang inyong mga saloobin. Nais din naming malaman kung anong genre ng kwento ang gusto ninyong pakinggan sa susunod. Isang nakakakilig na romance ba? O isa pang masalimuot na drama? Abangan namin ang inyong mga sagot. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda
at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo, at ang inyong buong pamilya hanggang sa muli.